sure, nararamdaman mo siya, nakikita mo. Kumpara ngayon, na ibang-iba na kahit yung, para kung sa tao yung natura niya, iba na, yung tag-init, tag-ulan, yung tag-ulan, kaya hindi mo na alam kung ano, parang may pagkakaiba na, ang laki ng pagkakaiba. Una-una na po yung dengue. Yun po ang number 1 na ano ngayon, yung grabing sakit na dulot din ng kalikasan yun eh. Na masabi natin, ano na rin po ng kalikasan dahil sa maraming hangin, maraming ilog, mga baradong estero. Ako 100% yes, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi despite kung ikumpara natin sa iba-ibang, everyday makikinig tayo sa balita, iba-ibang bansa, binabagyo, may lindol, may lahat. Sa Pilipinas, ganun nakakaranas tayo, hindi lang the whole of Philippines, may particular regions lang pag may bagyo, may lindol. And yet, tingnan mo yung nakaka-survive, and tapos doon ko nakikita yung parang na-exercise yung virtue of charity. Kasi sabi ko nga, bakit kailangan magbaha, bakit kailangan magbagyo para tayo magbigay? Sa aking pagkakaalam, masasabi ko po mahal pa rin ako ng Diyos. Kasi nung minsan pong nangyari po yung malakas na bagyo, binagyo po yung lugar namin, halos hanggang leeg yung baha. Eh, sa aking pananalig po naman, eto buhay pa rin po ako. Dahil sa mahal pa rin po ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, bakit kanyo? Buhay po kami. Yun ang isang pinagpapasalamat namin. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Mahalaga ang kalikasan. Kasi kung titingnan lang ang kwento ng Genesis, ano unang nilikha ng Diyos? 'Di ba? Nature, dagat, tubig, lahat, every living thing. Pinahulian niya ang tao. Bakit pinahuli ang tao? He loves us so much. Gusto niya pagdating niya, ready ang lahat. Dapat lang po nating alagaan ang ating kalikasan dahil diyan po tayo kumukuha ng sariwang hangin. Dapat po nating mahalin ang ating kalikasan. Dahil ang kalikasan, tulad ng tao, ay ginawa ng Diyos. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay ibinigay na lahat. Dapat po tayong magbigay pala sa anumang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos dahil doon tayo kumukuha ng ating ikinabubuhay. Bilin ng Diyos, pangasiwaan mo ang aking nilikha. Stewardship, managing. Ang gusto ng Panginoon ay gamitin ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kapakanan ng tao, para sa kaligtasan ng tao. Maraming pressure on these resources. The demand for growth is there. Expanding agriculture is there. Tapos noon, the demand for more products is there. That is on top of yung mga hindi tamang practices. Deforestation sa mga marine areas, the use of yung mga illegal fishing methods. Sinisira natin yung coral reefs. Dalawang dahilan, ang sanhi ng pagtaas ng temperature. Maaring ito ay natural causes at ito ay pwede ring dahil sa man's activities. Ang mga natural causes, ito ay pwedeng pagbabago ng solar radiation, mga emissions galing sa mga nabubulok na bagay, at ang pagkakaroon ng mga tinatawag nating trace gases or greenhouse gases. Being kasi sa nararanasan natin, tingnan na natin yung mga karanasan natin sa klima na paiba-iba na wala na sa regular na dating cycle niya. Tapos yung mangyayari sa mga dam site natin sa tubig na wala tayong madalas ng tubig, no? Pasira na siya. Tapos yung consumption, yung nagiging lifestyle ng tao ngayon na masyadong sa material things, tingnan nyo yung tapon. Alam mo, ang pag-responde dito sa usaping climate change ay dalawang bagay. Ang una ay yung tinatawag nating mitigation, kung saan tayo ay magre-reduce o magbabawas ng emission o totally
talagang i-avoid. Response natin ay yung tinatawag nating adaptation. O hindi natin mapigilan yung mga epekto, pero palalakasin natin ang ating mga sarili, alisin natin yung ating mga kahinaan, i-address para tayo makatugon kung ano man yung hamon o epekto sa atin ng climate change. Sana iwasan natin yung tapon mentality. No? Hindi ko mo may pera ka, bili ka ng bili, tapon ka ng tapon. Darating ang panahon, yung pera mo, hindi mo magagamit pang toothbrush, hindi mo mainom yung pera mo, kasi wala na yung mga bagay na ito. If people will change their consumption patterns, they will respond. Pag sinabi ng mga tao na gusto namin na mas green yung production process nyo or ano, they are sensitive and they can do a lot. Hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos, ang banal ng Israel na magliligtas.